Una siyang nakilala bilang theater actor, pero naging sidekick na rin siya sa telebisyon at nagbida sa sarili niyang pelikula. Pero ang pinakamabigat na role na kanyang ginagampanan sa ngayon ay ang pagiging mister sa kanyang misis na si Sarah at pagiging tatay ng kanilang mga anak na sina Payapa at Pipito. Mga kada, tara na't makipagkadamustahan tayo ngayong umaga kasama si Pepe Herrera. Mga kada, please welcome to Kada Umaga, Mr. Pepe Herrera. Hi, Pepe. Nice to meet you. Good morning. Thanks for being here. Of course. Have a seat, please. I think this is my seat. Yeah. Kamusta ka naman, Pepe? Okay na okay. Happy na may interview mo, finally. Oh, wow! I The just pleasure is ours, of course. I just need to say, parang hindi ka tumatanda. Thank you very much. Thank Ano you. bang pinagkakaabalahan mo lately, Pepe? Ngayon, we are promoting this new film that we have sa Netflix. Tapos, ongoing yung Burugudoy Stuns, Tugudun Stuy, ang Parokya ni Edgar musical sa Newport Theater. Oh, meron akong Yes. kilalang part of that, Sino? of that show. His name is Jasper. Oo, Jasper Jimenez? Yes! Kilala mo siya? Yes, he is my, siya ang guitar teacher ng anak kong si Sky. Oh my, all the more Siya ang reason dahi- para manood ka. Oo nga. Siya ang Nabanggitin ka dahilan, sa kanya. ito ang dahilan niyan, yung musical na yan, kung bakit hindi na sila makapag-lesson. Naku, oo, malalaman mo pag pinanood mo. Isa siya sa mga, parehas kaming lead. Well, lead talaga yung mga babae. Second lead kami ni Kaya Jasper. pala, Yes. busy si Teacher Jasper. Mhm. Pero, Yes. Pepe, ang gagawin nating interview sa'yo ay medyo kakaiba. Meron kami papakitang Scrabble board Okay. sa ating LED. At dito, may mga lalabas na words at doon manggagaling yung mga itatanong ko sa'yo. Uy, first time to Sige, Oh. game. Hindi pa naman ako magaling sa Scrabble. Baka ikaw magaling. Sakto lang. Pero Tingnan game. natin. Let's Okay. take a look at the first word on our Scrabble board. Naku na. Whoop! Wow! Ano kayang score nito ng Pepe Herrera? Mahaba-haba eh. Sino nga ba si Pepe Herrera? Okay. Paano mo mailalarawan ang iyong sarili kapag ikaw ay tinanong? Parang haba na sagot dyan Kailangan ba maiksing sagot lang? Hindi naman. Sa ngayon, ang pumapasok agad sa isip ko, syempre, una sa lahat, father. Kasi tatay na ako ng dalawang chikiting. And I have a 4-year-old daughter and I have a 4-month-old son. Wow. Yeah, si Payapa at si Pipito. Oh, I love their names. Yes, Paano mo Tagalog. napili, paano niyo napili ni Missy sa mga pangalang yan? Actually, pumasok lang sa isip ko bago matulog Tapos tinanong ko kay Mrs. Payapa and Pepito. Yes. Yung Pepito, from you, of course, little you. Actually, nagsimula siya as Ito. Okay. Kasi gusto ni Sam Ito because of a designer, si Ito Kish. Tapos sabi ko, kung Yes. Ito, ipipito na natin. Oo. Ayun, okay naman sa kanya. Nagustuhan naman niya. At si Payapa, Pumasok lang din sa isip ko, parang ang ganda nung Maria Laya Payapa. wow. So gustuhan niya. Siya Ang na ngayon si ganda. Pai. And her nickname is Pai? Pai, yes. Nice. Are you guys done? Kasi meron na kayo isang girl at meron na kayo isang boy. Or do you want more? Ako, kung tatanungin ako, gusto ko si Mrs. ang sumagot. Tama. Pero siya, parang nandun siya sa leaning towards okay na. Pero pag ipagkaloob uli ng Diyos, Oo. why not? Well, I guess it's too soon. Yeah. 'Di ba? Kafa 4 months lang ng iyong baby. So, don't talk to your missus just yet about that. Huwag muna i-breach yung subject na yan. Yep. Next word. Let's see. Okay. Saan nila ilalagay? Ayun. Seaman. Seaman. Actually, isa yan sa mga sagot ko dun sa unang mong question. Yung kung ano ka. Yes, Kung oo. paano mailalarawan. Isa Kasi pumasok. naging malaking bahagi ng takbo ng iyong buhay ang pagiging seaman mo. Yes, or traveler. Yun, in general. Kasi mahilig ako mag-travel with my family Okay. Tapos that's my first job. Kasi Yes. kakagraduate ko lang, tapos wala akong trabaho. May nag-offer sa akin, yung kaibigan ko, siya talaga yung nagtatrabaho sa barko as waiter/singer. Aha. Ayaw niya na homesick siya. In-offer niya sa akin. Sabi ko, why not? I love to travel. Aha. So ayan, I became a seaman. Wow, you became a seaman. You were a performer. Yes. This is in a cruise ship. Yes. Pero waiter talaga yung first description. Naghahanap sila ng waiter na marunong kumanta.
meron talagang ganong job description. Oo, kasi parang meron Waiter silang- sa umaga, singer sa gabi. Sa end of the cruise, parang merong crew show. Parang talent show ng mga crew members. Okay. Tapos ako yung nilalagay nila sa finale. Oh, how nice. Yun. So, when you what was your course? Bakit hindi ka makahanap ng trabaho after you graduated? Ay, hindi naman. That was a personal choice. Gusto ko lang mag-enjoy muna for a few months. Aha. Enjoyin muna yung, kasi nakakapagod din yung, as a music major naman sa UST. Okay. Yes. So, nagkataon, after a few months of just going out with friends, parang ayoko na maging tambay, gusto ko nang magtrabaho. Okay. Ito, nag-land sa lap ko yung opportunity. Oh, wow. How long were you a seaman? Supposed to be 6 months lang, tapos na-extend habang inaantay yung kapalit ko. Aha. So, okay din sa akin kasi single pa naman ako nung time na yan. I get to Yes. travel to different cities per day. Oo. Ganun siya eh. Where was this? Like inside Sa the Eastern Philippines? Mediterranean, kaya ang ganda. Turkey, Greece, Cyprus, Oo. yun, mga exotic countries. Oo. Gano'ng katagal mo yan ginawa? 10 months. 10 months Ah, ako not na. so bad. Mm. And then, when you get home, Doon na ako nag-decide na maging performer. Kasi ang barkada ko sa barko ay mga performers. ayun. Oo, yung show team na tinatawag. Oo. So habang pinapanood ko sila, sa utak ko, parang ito yung gusto kong gawin Performer talaga. Well, Doon siya that's what naging you malinaw. studied for anyway. Yes. Oo. Oo. Pero at least nahasa talaga yung galing mo sa pag-perform in front of Yes. an audience. Yes, Doon sa exactly. cruise ship, di ba? Everything talaga has a purpose. Yup, naging training siya for me. Oo. Ano kaya ang susunod na salita? Tingnan natin. Pagkatapos maging seaman ni Pepe, Ayun na nga. nagkaroon agad ng Rock Uy, of nanood. Ages. Thank you. So, did you audition for this? Yes. I consider this as my biggest break. Parang siya yung naging, sabi nga ni Ferdy, springboard. Springboard Yes. siya towards different mediums. Dahil sa Rock of Ages, which is one of the biggest musicals. Napanood ka yan kasama Ay, si salamat. Aisel Santos. Yes, oo. Siya ang Oo. leading lady namin ni Gerald, saka ng iba pang mga tolits. I must sila have Ben. seen you there, Pepe. Yellow pa yung buhok ko noon. Ibang tao pa ako doon eh. Okay. Kasi geologs yung role ko eh. Kami yung bankero, yung nakalubog sa tubig. Oo. Yun. Ang ganda kaya ng set nun. Salamat, Diba? nakakamiss Parang na eh. local version of Phantom of the Opera. Uy, salamat. May mga bangka, may mga water, diba? Mga little houses. Oo. Yes. So you auditioned for it. Was it Tapos hard? became a hit. Baka hindi alam. Ako, hindi ko alam eh. What does it entail to audition for something? Does it entail many different calls? Yes. Oo. Ang una ay singing audition. Okay. Tapos pag nakapasa ka doon, meron ng script reading. May papabasa sa yung isang scene. Oo. Pwedeng iba-ibang role. To test your acting naman. Yes, O, so tapos? with the group. Oo. Tapos dancing. Oh, so all So, three you have to pass? Yes. May Hirap ganun. talaga maging theater performer. So it's kind of nerve-wracking, pero kaya ang sarap pag nakapasa ka. Oo. At how many times in a week kayo nagpa-perform? Yun lang yung another thing eh. Yes. Parang I read some Broadway actors. Sabi nila, some of them, they love it kasi there's parang a rhythm to it. Every day you just do the same thing. Yes. Pero yung iba naman, parang nabobore dahil paulit-ulit nilang ginagawa yung role. Yun yung diba? isa sa mga challenges for us. Oo. Na ang ganda ring challenge kasi how do you keep it fresh every show? Kasi we owe it to the audience. Dahil yung nanood kahapon, iba sa nanonood ngayon. Oo. So kailangan parehas yung energy, yung passion na ibibigay mo sa parehas na audience. Dahil parehas sila nagbayad eh. Oo. So yun yung challenge para sa amin. How do we keep a fresh eye every show? Nagkataon lang, ang sarap kasi every show is different. Siguro din sa Rock of Ages in particular, iba-iba yung set of cast per show eh. So may alternates. Like ako, yung role ko, iba-iba kaming gumaganap. Oo. Tapos yung leading lady ko kahapon, iba sa leading lady ko ngayon. Ganon. So iba yung dynamics. Tapos meron kayong mga volunteers from the audience, di ba? Na Yeah. sinasama dun sa musical. Yes, I oo. think parang na-volunteer yata once upon a time. But course. what is the most memorable part of Rock of Ages for you? And pwede ba namin...
experience naman dyan, Pepe. Pwede naman. Sakto may maestro tayo, no? Siguro, just to answer first, yung pinaka-memorable for me ay being discovered by Miss Charo Santos. Yes, oo. Kasi pinito mo daw, winisal mo ang theme song ng kanyang show. Maalala mo kaya. Ang galing Ang galing ng writers niyo Grabe sa pag-research Itago na lang natin sa pangalang Ferdy. Ano yung pito? Pwede marinig yung pito? Kasi yung eksena na yon ay may pagka-ninja akong trying to destroy the obstacle to the dream of my leading lady, si Eileen. Okay. So habang dahan-dahan akong pumapasok dun sa eksena, pumipito ako ng kahit anong tune. Oo. So nung time na yon, since nandun si Miss Charo, like for example, nung nandun si David Pomeranz, ang pipituin ko, King and Queen of Hearts. Wow. Diba? So nung nandun si Miss Charo, pinito ko lang. So, yung maalala mo kaya, tapos sa peripheral ko, nakita ko, gumaganon si Miss Charo. Very good! So yun, after a few days, I got a call from her secretary inviting me to be an actor for TV and film na. Ayun. Yun yung sinasabi mong iniiba nyo Yes, depende to sa... consider the audience that you have Yes. for that night. Bilang pagbigay pugay din dun sa mga senior members of our industry din. Yes. Ang galing. Yun. Kaya, ang susunod na word natin ay ano? Yun na ba ang susunod na kabanata? Nandun na tayo sa serious stuff. Ay! Okay. Teka lang muna. Banggitin muna natin yung continuation, di ba? Continuation na. So, nilagay ka ngayon ni Ma'am Charo sa Yes. mga TV projects. First ko yung Forevermore, yung first love team ni Liz Ken ng ni Liza at ni Enrique. Liza Soberano, Enrique Hill. Tapos? Yes. Tapos, nakatrabaho ko si Tony Gonzaga at si Coco Martin sa movie. At doon ako nakilala ni Coco, kaya sinama niya ako sa Probinsyano naman. Wow! First time ko makatrabaho si Coco. Bigata ng mga naging proyekto. Para namang tuloy-tuloy lang ang pag-abante ng iyong Sobrang career. tuloy-tuloy. So, ang tanong, paano nagkaroon ng depression dito sa ating board? Ayun na nga. Since nagtuloy-tuloy yung trabaho, I can say na nabigla yung katawan ko. Doon ako nakaranas ng burnout because of overwork. Kasi akala ko kaya ko, na-excite Na-excite dahil bago sa industry. I was doing theater, I was doing film, I was doing TV all at the same time. So, kamusta ang schedule mo nun? Sige nga, kwento mo sa amin. May Ihi- tulog ka pa ba? Ihilang ang pahinga. Ganon. Oh, ganon. no! Ganon. Yung kasabihan na yun. Ganon Yes, ka. Monday to Sunday. Ganun ka-hectic. Walang rest day. As in, every day working. And nung before pandemic, di ba, wala pa tayong... Kumbaga, Wala pa uso pa tayong yung... mga controls Yes, sa production. uso pa yung puyatan. Oo. As in talagang hanggang putok araw. Oo. So, So, sunrise to sundown. Talagang, Yes, yes. And to sunrise again. yes, yes. Ganun ang mga trabaho. Oo. How So, long were you that, hectic? So since na-discover ako noong 2014 hanggang 2017 tuloy-tuloy. 3 years. For 3 years, I was working non-stop. Tapos yun na, naramdaman ko na hindi ko pa alam na burnout yun. Naramdaman ko lang one time na medyo nahihirapan na akong huminga para ang bigat sa dibdib. Tapos pumunta ako sa ospital, ang dami ko na palang karamdaman from head to toe. At doon na sumunod yung, sabi nga ng isa sa mga doktor ko, pag inabuso mo yung katawan mo, inevitably, susunod na yung utak. Kasi yung utak mo ay parte ng katawan mo. Na parang ang simple lang yan, no? But when you're overworking, it's easy to forget these things. You take it for granted. Yes, yes. So yun, nagsimula lang siya sa burnout, nauwi siya sa depression. Yun. So I had to stop working to recover. Nagpahinga ako for almost a year. For 8 to 10 months. Nagpunta lang ako sa ibang bansa to recover and go back to my family. My mother kasi is based in Switzerland. Tapos yung pinsan ko rin nasa New Zealand. So I traveled. I go back to what I love the most, what nourishes me. So Is yun. travel. Yes, yes. And You ayun went din. back to where it all began. Yes, Diba? exactly. Which is traveling and seeing other places. So, paano mo nalaman na it was a burnout and not just a matter of, okay, kasi ang alam ko, iniklian tuloy yung role mo dun sa probinsyano because of this. I had a long conversation with Coco Martin and
thankfully, naintindihan naman niya kung saan ako nanggagaling. So, actually, it was gift niya sa akin yung exit ko sa probinsyano. Sabi niya sa akin, Pe, bigyan mo lang ako hanggang New Year. Palipasin lang natin para hindi naman malungkot ang sambayan ng Pilipino. Bibigyan kita ng magandang ending. Bibigyan kita ng heroic ending, which he gave me. Tapos, naging maganda yung reception dun sa episode na yon. Kaya, it was a good exit for me. Kasi meron kaming magandang dialogue ni Coco na nauwi sa magandang resolution. Wow! That's so, understanding of him, di ba? No regrets. No regrets, definitely. Kasi, turning your back on huge projects like that. Yes. So, kasi I have to prioritize my health. Yun yung pinaka natutunan ko dun sa experience. Depression is one of my greatest teachers. Kasi kailangan, simple lang siya eh. Basically, hindi mo mabibigay yung gusto mong ibigay sa tao or to serve as a performer kung hindi ko muna alagaan yung sarili ko. Ganun lang kasimple. Tama. Kaya dapat lahat tayo magbakasyon sa Switzerland. Hindi, nagkataon lang. I can say swerte ako kasi doon nag-retire yung mother ko. Pero any place naman where you can travel with nature. Yes. Yan. Talaga, no? Nature is the healer. Yes. Galing. Yes. Well, thank you very much for being so frank about Open your book ako. life, Pepe. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!